ang ating mga puso, mga kapatid, sa oras na ito upang atin pong maintindihan at maunawaan po ang mga aral po ng ating Diyos na buhay. At ang mahalaga po, tayo ay nagpapatuloy po sa Lord at dapat hindi po tayo apektado anuman ng kalagayan po natin sa ating paglilingkod sa Lord, o ilan-ilan lang po tayo, okay lang po yan. Ang mahalaga ay nagpapatuloy po tayo sa ating Panginoon. Okay? Now, bago tayo dumako sa ating pinakapaksa, mga kapatid, nais ko pong basahin po sa inyo ang aklat po ng Matthew. Meron pong paalala po sa atin ang ating Panginoong Diyos. Matthew chapter 24. Okay? Mga kapatid, Matthew chapter 24 verse 13, sabi po dito ni Lord, "But he that shall endure unto the end, the same shall be saved." Datapwat siya magtitiis hanggang sa katapusan, ang siya ring maliligtas. So ang kaligtasan pong ito, hindi po ito kaligtasan ng ating kaluluwa sa impyerno, kundi itong kaligtasan natin, which is temporal salvation dito po sa lupa. No? Ang magtitiis daw hanggang wakas, siya maliligtas. Saan tayo maligtas? Sa mga kapahamakan. Tama? Sa mga maling aral, sa mga maling pamumuhay. Tama po? Maligtas tayo sa gutom, maligtas tayo sa mga ginagawa ng mga masasamang kamay ng mga tao. Kaya, mahalaga yung ating pananatili po sa Lord. Amen po? Kaya sabi ni Lord, ang manatili hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. So, tayo, kailangan po natin ng kaligtasang temporal o practical salvation sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya, nais ko pong atin pong pag-aralan ngayong umaga, mga kapatid, yung series po na Purpose of the Gospel ng ating pong paksa ay Purpose of the Gospel is to give knowledge about love. Yeah. may kaano ba kayo kahapon? Anong 14? May kadit? May kadit ba kayo? Okay, dapat ang i-date po natin si Lord. Okay? So, atin pong talakayin po ito ngayon, no? Okay? Sa ating paglilingkod na ito, sapagkat ito po, mga kapatid, ay napakahalaga, no? Sa buhay po natin, na bilang isang mananampalataya, okay? Tayo po ay dapat mayroong tinatawag na knowledge tungkol po sa mga bagay na ito. Kasi kung wala tayong alam, may tendency po na ang mga nagaganap sa paligid natin, nagaganap po sa mundong ito, akala natin, yan ay puro tama. Amen po? So, kailangan natin ay magkaroon ng tinatawag po na pagsasaliksik. No? Pagsasaliksik ng mga salita po ng Diyos. Para po hindi tayo mapahama, kaya sabi po ng Panginoon, madalas ko po sinasabi sa Josue, chapter 4, verse 6, sabi ni Lord, "My people are destroyed because of lack of knowledge." Kaya kailangan alam po natin kung ano ba ang sinasabi ng Panginoon sa mga bagay na ito na kung saan nagsisilipa na po ngayon. No? Tingnan niyo po, no? At nakita ho natin na di bali ang iba, di bali nang hindi makabili ng bigas, basta makabili ng bulaklak, no? Kaya sa Facebook po, marami po yan nagsisilipa na po, no? At nakita ho natin na ang iba bumibili ng bulaklak 1.5, samantala ang bigas 1.1 lang mahigit. So, mas the best pa yung bigas kaysa bulaklak, no? So, dito ay makita ho natin, hindi naman natin sila sinasaklawan, no? Okay lang po yung ginagawa kung ganun po ang ginagawa nila. Subalit tayo, bilang isang mananampalataya, dapat alam po natin, no? Ang mga bagay na iyan, para po ay hindi po tayo magiging inosente po, mga kapatid, no? Akala kasi natin ang lahat ng mga kaganapan ay tama at totoo. No, bakit hindi ho tayo nagdiriwang ng Valentine's Day?
No? Saan po ba talaga nanggaling yun? Dapat ugatin po natin, no? Dapat alamin po natin na ang buong mundo ay nagsiselebrate po sila, no? Dito po, ayon sa ating pag-aaral, ay yung history of Valentine's Day is tinatawag po ito na Saint Valentine. No? Ito po isang Diyos-Diyosan, isang santo na kanilang itinataas na tinatawag po nila na Saint Valentine. No? Ito po Saint Valentine is a Catholic priest, no? O Valentine's Day meaning a day of romance love. So, kanila po talaga yan pinopromote, no? Na ito po ang Valentine's Day, kailangan magmamahalan, no? Ang problema ngayon sa ating panahon dahil pinopromote, no? Marami po ngayon mga bata pa lang, iba may mga anak na, no? Ang maraming mga tao ngayon na nagsasama, no, wala po sa basbas ng Panginoon kasi nga po ito ang pinopromote ng mundo. Ito po yung tinatawag na Romance Day, no? O Romance Love na tinatawag po. Na ito po ay nangyari po noong 5th century, mga kapatid, na kung saan when Pope Gelasius declared February 14, St. Valentine's Day. No? Sila po nag-declared po nito, yung Papa sa Roma during that time, mga kapatid. So, naada po yan ang lahat ng mga tao, kasi ito na po yan, na lumaganap na po, na akala po ng tao, okay lang, no? Pero hindi nila alam, ang tinataas po nito ay si Saint Valentine, no? Ibig sabihin, yung ribulto po, no? At ano pa po, mga kapatid? Sabi po dito ay it was called also Feast of Saint Valentine, no? Fiesta din po 'yon ng kanilang Diyos-Diyosan po. Alam naman po natin na ang ating Diyos ay silosong Diyos, no? Ang ating Diyos ay silosong Diyos, ayaw po niya na magkaroon pa tayo ng ibang Diyos. Tama po? Okay? At tandaan po natin, napakaraming talata sa Biblia na ang Diyos-Diyosan talaga hong ayaw po ng ating Panginoon. Binabawal po talaga ni Lord yan. At saka, pagka daw tayo ay magkaroon, no? Magkaroon pa lang po hindi ka pa sumasamba, nagkaroon ka pa lang ng Diyos-Diyosan, meron ng curse sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito, ay atin pong binabahagi po ito, hindi para siraan ang mga reliyon. Tama po? Atin lamang pong sinasaliksik kung ano po ba talaga ang ugat, yung pinanggagalingan ng mga bagay na ito. It is a tradition, religious, and commercial celebration. Bakit commercial? Kasi tingnan niyo po, ang bulaklak magkano ngayon? Di ba commercial? Di ba negosyo? O, negosyo po yan, mga kapatid. No? Kapirasong bulaklak, napakamahal. Biro mo, tapos ibigay mo. Maya-maya, wala na. Wala na yung pananariwa. Ang iba naman, gusto ay ano na lang, tela na lang para hindi hindi matuyo. Ika nga, no? Ang iba naman, ang gusto nila ay plastic. Okay? So, marami namang mga babae o lalaki ayaw ng plastic kasi parang plastic daw yung ugali pagka plastic ibigay. Di ba? So, marami pong mga nangyayari po sa mga bagay na ito na minsan hindi po natin naintindihan kung hindi po natin ito talakayin, pag-aralan sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya, kung inyo pong napapansin, mga kapatid, hindi ho tayo nakikiayon sa mga bagay na iyon. So, it was called also a day of pagan festival. No? Ano po ito? Mga practice, ginagawa po ito ng mga pagano. Noong unang panahon pa, mga kapatid, meron nyo, 5th century pa, mga kapatid, nangyari po ito. No? Ginagawa, mga minamahal, hanggang sa lumaganap ang mga bagay na iyon. No? Marami po, mga day po sila na dinideklara. No? Kunting kibot lang, Happy Mother's Day. Yeah?
Happy Father's Day. Araw-araw naman dapat happy sa Lord. Tama ba? Okay? Hindi yung magbigay ka ng buwan, magbigay ka ng araw, ito na yung lahat-lahat tayo mag-celebrate. Hindi po ganon mga kapatid. Okay? So, ayaw po yan ni Lord. Ang gusto ni Lord na tayo ay maging masaya, nagagalak, araw-araw sa ating Panginoon. Hindi yung kung kailan lang, taon-taon ka lang nagagalak, no? Taon-taon ka lang, taon-taon lang binabati mo yung tatay mo, yung nanay mo, yung kapatid mo. Hindi po ganon. Araw-araw, mga kapatid, no? Parang wala din yung pagkakaiba sa tinatawag na pagkapatay na yung magulang, nanay, mahal kita. Naku, mahal kita, nanay. Wala na. Pero nung buhay pa, nasabi kaya niya na mahal niya si nanay niya. Di mo ba? So, yan mga yan, ang klaro po niyan, yung lahat na yan ng mga ginagawa ng mga tao sa mundo, ano po? Paim, babaw, mga kapatid. So, ganun po ang mga nangyayari po sa ating paligid ngayon. Ngayon po, ito po ba ayaw po ba ni Lord yung mga bagay na ito? Yes, basahin po natin. Aklat po ng Colossus, chapter 2. No? Basahin po natin ang Colossians, chapter 2, mga kapatid. Sabi po dito, Colossians, chapter 2, verse 8. Sabi po dito, mag-ingat. No? Sabi po ng ating Panginoon, sa pagitan ni Pablo, mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang panlilinlang. So pinapag-ingat po tayo mga kapatid. No? Pinapag-ingat po tayo. Kaya ano pa pong sabi dito? Ayon sa tradisyon ng mga tao. Di po ba? Tradisyon na po yan kasi taon-taon. Tama? Ginaganap po nila. No? Maraming tradisyon sa mundo ito na kanila pong ginagamit, ginagawa mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, mag-ingat na baka kayo ay mabihag. No? Pinagpag-ingat po tayo ni Lord. Sinong kausap ni Lord? Sinong tinutukoy ni Lord na mag-ingat? Yung mga kapatid sa pananampalataya. Tama? Yung church ng Colossus, mga kapatid. No? Kasi po, baka sila ay maninlang, baka sila ay mapunta, mabihag sila sa mga tinatawag po na mga panininglang o mga tradisyon ng mga tao, mga kapatid. Ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan. Yun kasi mga aral ng sanlibutan po yun. Pag sabing mga aral ng sanlibutan, ibig sabihin po, yun po ang tinatawag na human invention. Tama? Human invention, invento po ng tao. Wala po yan sa banal na kasulatan. Meron ba tayo nabasa sa banal na kasulatan na i-celebrate natin ang araw ng puso? Meron po ba? Wala po, mga kapatid. Wala po. Kaya po, ito po yung ating pag-aralan po ngayon para po nating makita, malaman kung ito po ba ang mga nangyayari ay legit o peke, mga kapatid. At hindi ayon kay Kristo. Itong mga bagay na ito, yung mga panininglang, filosofiya, mga tradisyon, mga kapatid, at mga pasimulang aral ng sanlibutan, ito pala ay hindi po ito ayon kay Kristo. Ibig sabihin, hindi po ito aral ni Kristo. Hindi po ito tinuturo ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Tandaan po natin sa banal na kasulatan, may tinuturo si Lord at saka meron po siyang hindi tinuturo. Tama po? Yung mga bagay na dapat nating yakapin at ang mga bagay na huwag nating yakapin. Okay? Hindi lahat porque nababasa mo dito ay gawin mo na. Hindi po. Meron pong warning si Lord. Kaya nga sabi ni Lord, mag-ingat na baka kayo ay mabihag ng sinumang tao. Ngayon po, alamin natin kung ano po ba talaga ang meaning ng love. Ano po ba ang pag-ibig? No? Na dapat po nating malaman sa ating paglilingkod na ito. Okay. Now, number 1, mga kapatid, ay sa mga sumusunod na ating pag-aaral tungkol sa pag-ibig, number 1 po, no? The love of God is everlasting. Okay? Walang hanggan po ang pag-ibig ng Diyos. Kanino? Sa atin. Tama? Dapat yun ang makita ho natin. Na Lord, kayo pala ang umibig sa akin, o sa amin, na walang hanggang pag-ibig. Kaya, basahin po natin, no, mga kapatid,
aklat po ng, basahin po natin ang aklat po ng Jeremiah, para po mapatunayan po natin kung meron ba talaga sinasabi ang Panginoon na siya po ay merong walang hanggang pag-ibig. Okay? Meron po siya walang hanggang pag-ibig sa atin. Sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga anak po ng Diyos o sa lahat po ng mga tao ng Diyos, mga kapatid. Jeremiah chapter 31 verse 3. Sabi po dito, okay, the Lord hath appeared of old unto me, saying, sabi po ni Jeremiah, yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, have I drawn thee. Ang Panginoon ay nagpakita ng una sa akin, sabi ni Jeremiah, na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob. Tingnan niyo po mga kapatid, malinaw, mga minamahal, na ang lumapit sa Lord, ang lumapit sa tao ay si Lord. Si Lord po ba ang unang umibig sa atin? Amen. Kaya siya ang unang lumapit po sa atin. Hindi po tayo ang unang umibig po sa Diyos, mga minamahal. Okay? Kaya lamang tayo umiibig sa Diyos sapagkat siya po ang unang umibig sa atin. 1 John chapter 4 verse 19. Anong sabi po dito? We love Him because He first loved us. Iniibig natin siya. Sino siya? Yung Diyos. Sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Di po ba? Hindi naman tayo unang umibig sa Diyos eh. Okay? Si Lord po ang siyang unang umibig sa atin. At ang kanyang pag-ibig na ito po ang tinatawag na everlasting love. Pag sinabi na everlasting love, walang katapusang pag-ibig. Amen po? Pag sabing everlasting love, hindi napuputol na pag-ibig. Amen? Pag sabing everlasting love, hindi kumukupas na pag-ibig. Amen po? Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Tingnan niyo po mga minamahal. Ang pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa-tao, kumukupas mo ba o hindi? Kumukupas mo ba? Kumukupas ang tao, ang pag-ibig ng tao sa tao, kumukupas mo yan, mga kapatid. Mga minamahal, kumukupas mo yan. Okay? Bakit kumukupas? Walang pangkulay? Okay? Bakit kumukupas? Kasi pag-ibig ng tao lang yan eh. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi po yan kumukupas. Kaya nga sabi niya, everlasting love. Tingnan niyo po, maraming mga tao na tumalikod na sa Diyos, pero nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Tama po? Maraming tao na kinakalaban ng Diyos, gumagawa na hindi maganda sa harapan ng Panginoon, pero nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Binibigyan pa rin sila ng pagkakataon ng Panginoon para sila ay magbalik loob sa Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid. So, napakabuti po ng ating Diyos. The love of God is everlasting. Now, number 2, the love of God toward us. Ang pag-ibig ng Diyos ay tungo sa atin. Okay? Tungo sa atin. Na sino? Yung sa mga tao ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga anak po ng Diyos. Basahin po natin Romans chapter 5. Okay? Romans chapter 5, mga kapatid, tiyaga-tiyaga po tayo sa pagbabasa para po meron tayong katibayan tungkol po sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi po dito, Romans chapter 5, verse 5, sabi sa wikang Tagalog, at ang pag-asa ay hindi nagagawang humiya. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritong Banal na ibinigay sa atin. So, paano po ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig? Kanya pong ibinuhos. Hindi lamang pong buhos ito na isang tabo lang o isang timba lang ng pagbuhos, kundi ito po ay marami. Ibig sabihin na ito po ay talagang ibinuhos niya sa atin yung kanyang pag-ibig, mga kapatid. Tingnan niyo po,
Yan po ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon na hindi po kayang gawin ng sino mang tao dito po sa mundo, mga minamahal. Kaya po, malinaw na dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso, ito din naman sa pamagitan ng Espiritong Banal. Tingnan niyo po, mga kapatid, kaya po tayo ay dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay merong tinatawag po na kalayaan ng ating kasalanan. Tama? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay hinango ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Now, verse 8. Ituloy po natin. Tatalon po na sa verse 8. Ang sabi ko dito sa wikang Tagalog na tapat ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin. Tingnan niyo po, no? Kanino naka-address? Tungo sa atin, sa church, sa mga mananampalataya, sa mga anak po ng Diyos, sabi po ni Pablo, datapot ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin. Ang tanong, nakita po ba natin pag-ibig ng Diyos sa atin? Amen. Okay? Mukhang mahina yata. Nakita ba natin pag-ibig ng Diyos sa atin? Amen. Amen. Nakita ho natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tingnan niyo po, mga kapatid. Okay? Dati ang buhay ho natin, wala namang katurya-turya, di po ba? Ang buhay ho natin, walang saysay ka nga, walang kulay sa buhay na ito sa mundo. Subalit, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo po ay nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng pag-asa, at ibinuhos ng Panginoon sa ating mga buhay ang kanyang pag-ibig at ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig, mga kapatid, na ito po, ang sabi pa po, mga minamahal, sa gayon, samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yun po ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. Si Kristo namatay para sa atin, para sa mga hinirang, para sa mga tinubos ng ating Panginoon. Tayo po yun, mga minamahal. Kaya po, dapat po natin pasalamatan yung ating Diyos, mga kapatid. Okay? Kaya po, dapat natin makita na ang pag-ibig po ng Diyos ay walang hanggang pag-ibig. Amen po, ginawa po ng Diyos at sinakripisyo po ni Lord ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Tingnan niyo po, mga kapatid, ano po ba ang ginawa ng Panginoon during that time, bago po siya napako sa krus? Ano po ba ang ginawa ng mga tao sa kanya? Di po ba pinagbabato po siya? Tama po? Di po ba dinuduraan siya ng mga tao? Tama po? Di po ba, ano pa pong ginawa? Nilatigo siya ng mga tao? Tama po? Ano pa pong ginawa? Nilagyan siya ng tinik. Ganun po ang sakripisyo ng ating Panginoon. Dahil po sa kanyang pag-ibig po sa atin. Kaya tamang sabi ng ating Panginoon, ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Yun po ang tunay na pag-ibig. Ngayon, pangatlo, no? Number 1, the love of God is everlasting. Number 2, the love of God toward us. Number 3, the love of God is so very powerful that it gives eternal life. Yun po ang pag-ibig ng Panginoon. Nagbigay sa atin ng walang hanggang buhay. Kaya po, di po ba, madalas po natin ginagamit ang talata pong ito. John chapter 3 verse 16. Marami po itong gumagaya, marami po itong nagbabasa, pero hindi naintindihan kung ano po ba ang pinaka-mensahe ng ating Panginoon. Now, number 1, sa sinabi po dito sa John 3:16, mga kapatid, anong una po? Sabi po dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Isa-isa natin. Number 1, for God. Bakit sinabi ni Lord na for God? Bakit sinabi ni John na for God? Sapagkat
God is the beginning of our salvation. Totoo po ba? Siya po ang una. Siya po ang una ng ating kaligtasan. Siya, ibig sabihin, siya ang gumawa, mga kapatid. For God. Kaya po, for God, ang sabi po sa banal na kasulatan, sapagkat si Lord talaga yung una, mga kapatid. Sino bang una sa atin dito sa mundo? Ang Diyos o tayo? Si Lord. Nilikha na po tayo ng Diyos, mga kapatid. Di ba ba? Okay? At nakita ho natin dito, ano pa po sabi ito? For God, number 2, so loved the world. Ibig sabihin, the boundary of our salvation. Pag sabing boundary, ibig sabihin po, pag sinabing word, hindi po lahat-lahat na mga tao sa buong mundo ay tinubos, iniligtas ng ating Panginoon. Ibig sabihin, in particular. Ibig sabihin, merong boundary. Sino po yon? Yung world na binabanggit. Ito po yung mga elect world. Mga hinirang ng Diyos. Mga tao ng Diyos. Before the foundation of the world, meron na po siyang pinili. Meron na po siyang hinirang. Saan? Para sa kaligtasan. Anong purpose? Ang layunin po, dahil po sa biyaya ng ating Panginoon. Dahil po, ang layunin po ng Diyos, para po ay ma-fulfill yung kanyang tinatawag po na pagliligtas sa atin before the foundation of the world. Kaya siya po ay may ibinigay sa atin ng gift. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi tingnan niyo po, kung ang lahat na tao ay tinubos ni Kristo, ibig sabihin wala na mapunta sa impyerno. Anong saysay ng impyerno sa Biblia na merong mapupunta kung ang lahat pala ng mga tao sa buong mundo ay tinubos na ni Kristo? Hindi po. Ang tinubos ni Kristo, yung tinatawag na world po dito, ito po yung tinatawag na all without distinction. Kasi dalawa pong all sa Biblia eh. Merong all without exemption at saka all without distinction. Marami sa Biblia, all things na sinasabi. Pag sinabing all things, ibig sabihin po, in particular. Hindi po lahat-lahat ng mga bagay. No? Idadamay mo kung ano ng lahat ng mga bagay. Hindi po. Dito sa banal na kasulatan, napakahalaga yung atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Number 1, for God. Ibig sabihin, the beginning of our salvation. Number 2, so love the world. Ay malinaw na the boundary of our salvation. And then number 3, that He gave His only begotten Son. Di po ba? Sabi sa John 3:16, that He gave His only begotten Son. Ibig sabihin, the blood of our salvation. The blood of our salvation. And then, number 4, ano sabi dito, mga kapatid, ay whosoever believeth in Him. Whosoever. Ang sinumang sumampalataya. Pag sinabing whosoever, ibig sabihin, in the state of believing na po yun. Hindi ho mananampalataya pa lang. Kundi in the state. Nasa kalagayan na niya, na siya po ay nananampalataya na po sa ating Panginoon. Whosoever believeth in Him. Ibig sabihin po, mga kapatid, yung number 4, the beneficiary of salvation. Tayo po ang mga beneficiary ng kaligtasan. Tama po? Sino ang beneficiary ng kaligtasan? Tayo na mga anak ng Diyos. Amen? Tayo na mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Kaya sinabi dito, whosoever believeth in Him. Panghuli, sabi dito, should not perish, but have everlasting life. Ibig sabihin, the benefits of salvation. No? Tayo pong nakinabang sa kaligtasan. Tama? Sino nakinabang ng kaligtasan? Tayo na mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Yun po ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, na sinasabi po ng banal na kasulatan sa atin na dapat po nating paniniwalaan na ang pag-ibig ng Diyos talaga hong ibinuhos niya para sa atin upang tayo po, mga minamahal, ay magkaroon po ng tinatawag po na kaligtasan at buhay na walang hanggan.
hanggan. Ngayon, alam po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggang pag-ibig. Alam po natin na ibinuhos ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Alam po natin na hindi lamang ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, kundi pinakita pa niya sa atin ang kanyang pag-ibig, mga kapatid. Hindi lamang po yun. Okay? Nakita din natin na ang pag-ibig ng Diyos talaga hong makapangyarihang pag-ibig na ito po ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Klaro po yun. Malinaw po yun, mga kapatid. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon, sunod po ito, number 5. No? Number 5. Yamang nakita natin na tayo inibig ng Diyos, ibinuhos na po sa atin, ang pag-ibig ng Diyos, wala hanggang pag-ibig. Ano naman ang ating response sa harapan ng ating Panginoon? Dapat po ba tayo magkaroon ng response sa Lord? Buhay tayo eh. Buhay ang ating spiritual, buhay ang ating kaluluwa, buhay ang ating physical. Kaya kailangan may response. Okay? Our love to God, ang ating pag-ibig sa Diyos. Kamusta na po ba ang ating pag-ibig sa Lord? Nade-date pa ba natin si Lord araw-araw sa buhay natin? Yes? Baka ang isip natin lagi, date tayo sa mahal natin sa buhay, sa asawa natin, sa girlfriend natin, boyfriend natin. Dapat unahin natin na i-date natin si Lord. Tama? Sa anong paraan natin i-date si Lord? Palagay niyo po. Pastor, paano ko i-date? Espiritu si Lord, di makita. Nati-date po natin si Lord sa pagitan ng ating panalangin. Amen? Sa pagitan ng ating pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Sa pagitan ng ating pag-aaral, pagninilay ng mga salita po ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid. No? Huwag natin kalimutan po yun. Kasi, atin po yung responsibilidad bilang mga inibig ng Diyos. Amen po? Ang ating pag-ibig naman po sa ating Panginoon. Okay? Kaya po, siya po unang umibig sa atin, kaya dapat din po tayo umibig sa Diyos. Okay? At ito po ay required. Required ng ating Panginoon. Basahin po natin, Deuteronomy chapter 6. Ano pang sabi dito, mga kapatid? Deuteronomy chapter 6, verse 5. Okay? Sabi po dito, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Okay? Malinaw po. Ibigin doon natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Diyos, ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, at ng ating buong lakas, mga kapatid. Habang tayo malakas pa, ibigin po natin ang Diyos. Amen po? Ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Sa chapter 10, verse 12. Okay? Deuteronomy chapter 10, verse 12. Okay? Sabi po dito, and now, Israel, what do the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul. Malinaw po, no? Na ito pala ay malinaw na ito po pala ay hinihingi o required ng ating Panginoon na ang sabi ho dito sa kanyang sinasabi na hindi lamang po tayo matakot, no? Hindi lamang po tayo lumakad sa daan ng Panginoon, kundi ang sabi niya dito, at ibigin mo siya. Okay? Ibigin mo siya, mga kapatid. Napakahalaga yung ating pag-ibig po sa ating Panginoon. Yun po ay gusto po yan ng ating Panginoong Diyos.
Pag-ibigin ba natin si Lord? Gusto po ba ni Lord? Gustong-gusto po yan ni Lord. Pagka iniibig natin siya, yun ang utos ni Lord eh. Di po ba? Yan ang utos po natin, Panginoon. At ito po, yung required sa lahat po ng mga anak po ng Diyos. So, ano po ba ang katibayan para masabi natin na iniibig po natin ang ating Diyos? Okay? Basahin po natin mga kapatid. Aklat po ng John. Chapter 14. Okay? Ito po ang katibayan. No? John chapter 14, verse 10. Mga kapatid. Sabi po dito, mga kapatid, sa aklat po ng John chapter 14. 14 po ba sinabi ko? Chapter 14, verse 10 po ba? Okay. Dito na lang tayo sa 15 para malinaw. 15 po. Tatalon po tayo sa 15. Sabi dito sa John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. Sabi ni Lord, kung kayo ay umiibig sa akin, ay tuparin ang aking mga kautusan. Yun po ang palatandaan ng isang mananampalataya na iniibig po niya ang Diyos sapagkat tinutupad niya ang mga kautusan ng ating Panginoon. Pag sinabing keep my commandments, hindi yung itago mo, iligpit mo. Hindi yung isantabi mo sa isang lugar. Hindi po ibig sabihin ganoon. Pag sabing keep my commandments, ibig sabihin, gawin mo ang aking mga kautusan. Pag sinabi bang gawin with action po, with actions, may ginagawa ka para kay Lord. Bakit? May mahal mo siya eh. Di ba? Pagmamahal mong tao, may ginagawa po tayo. Amen. May ginagawa tayo. Paano mong padama sa Kanya? Na iniibig mo siya kung wala kang ginagawa. Halimbawa si tatay, mahal niya si Nanay Esther. Siyempre may gagawin si tatay para patunayan niya na mahal niya si Nanay Esther. Di po ba? Ganon din po si Lord. Okay? Malalaman ni Lord, nakita ni Lord sa atin na mahal natin siya dahil ginagawa natin yung mga kautusan ng ating Panginoon. Utos po ni Lord na tayo po ay sumamba sa Kanya. Amen. Ito pong ginagawa natin, utos po ito ni Lord. Bakit natin ginagawa? Kasi inibig natin si Lord eh. Tama ba? Ito po yung response po natin sa Lord. Okay? Ito po yung pag-ibig ng Diyos na ibinuo sa atin, and then tayo naman ay iibig po sa ating Panginoon, kaya may kasama po yung gawa. Ginagawa natin yung ating pag-ibig po sa Lord. Hindi lamang po, mga kapatid, ang ating pagdalo sa gawain, pagsamba sa gawain po ng Panginoon, kundi ang iba pa niya mga utos, sapagkat utos po ni Lord na tayo manalangin araw-araw, sabi pa nga ni Lord, walang patid, walang humpay, tuloy-tuloy. Di po ba? Ano pa? Magbasa ng kanyang mga salita para tayo maging success sa buhay po natin. Importante po yun. Gawin po natin. No? Sapagkat iniibig po natin yung ating Diyos. Ang tunay na umibig sa Diyos, hindi po yan tinatawag na para bagang napapagod na sa paglilingkod. Hindi po. Okay? Pagka iniibig mo ang Diyos, mga kapatid, ng buong puso mo, ng buong isip mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, ginagawa mo yan, ang mga bagay na iyan, para po sa ating Panginoon. Amen po? Kasi iniibig mo siya, minamahal mo siya, nang higit sa lahat ng mga bagay sa mundo ito. Okay? Mas higit pa si Lord sa ginto at pilak. Amen po?
Masigit pa si Lord sa pera o sa anumang mga bagay sa buhay po natin. At tandaan po natin, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay ang may pag-ari po yung ating Diyos. Okay? Wala po tayong pag-ari po dito. Kaya habang tayo malakas pa, masigla pa, ibigin na po natin ang ating Diyos. Amen po? Ng ating pag-ibig ay gawin natin ang ating parte, ang ating responsibilidad sa harapan ng ating Panginoon na siya po ay unang umibig sa atin at tayo din po ay iibig po, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Kaya dito po, mga kapatid, ay malinaw po, okay, na nabasa natin sa lumang tipan na sabi po ni Lord ay ibigin natin siya ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Sa buhay po natin, pagdating po sa bagong tipan, sinabi po niya ulit. Marami po siyang sinabi tungkol sa pag-ibig. Ang ating response sa ating Panginoon. Basahin po natin yung Matthew, chapter 22, mga kapatid. No? Inulit pa po ulit ni Lord. Para hindi po natin makalimutan. Alam naman po natin, ang tao makalimutin po, no? Matthew chapter 22, verse 37. No? Sabi po dito ni Lord, mga kapatid, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Tingnan niyo po, ito palang una. Pag sabing first, pinakauna ito. Okay? Wala nang ibang una sa buhay po natin, kundi yung ating dapat na pag-ibig po sa ating Panginoon. Kaya sa ating binasa kanina, mga kapatid, 1 Corinthians chapter 13. Okay? Babalik tayo sa 1 Corinthians chapter 13. Sa ating scripture reading kanina, mga kapatid, anong sabi dito? And now abideth faith, hope, charity. These three. No? Ang tatlong ito, pinakita po ni Pablo, but the greatest of these is charity. Ang ngayon ay natili ang pananampalataya. Pananampalataya ba tayo sa Lord? Amen. Ano pang natili sa atin? Ang pag-asa. May pag-asa po ba tayo sa Lord? Napakalaking pag-asa po natin sa Lord. Ang pag-asa natin sa Lord, mas maluwang pa, mas malaki pa sa dagat. Kung nandun po tayo sa gitna ng dagat, mga kapatid, sino na ba nakapag-travel ng dagat? Anong barko? Sumakay sa barko. Sister Rose, kasakay na yan. Si nanay, kasakay na rin. Tatay, nakasakay na po kayo? Hindi pa. Sige po, pag-pray natin sa Lord. Kasama po tayo. Okay? Si Sister Lian, hindi pa rin po. Ayun. Si Sister Agnes, si Orian, hindi pa. Si Brother Joshua. Ilista po natin pangalan nyo. Kuha tayo ng ticket. Okay. Sakay tayo sa barko. Pagka nandun kayo sa gitna ng barko, pag nakita nyo po, walang isla, puro dagat po nakita nyo. Para bagang iniisip mo, parang wala na itong katapusan na pagbiyahe sa dagat. Tama po ba, sister? Nakita mo walang isla, wala kang nakitang bundok. Meron po yung part na akala mo wala nang katapusan. Higit pa dyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama po? Higit pa po, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos. Ibinuo sa atin, ipinakita sa atin, mga kapatid. At ito po, ang pag-ibig na ito, na kahit po sabi ng banal na kasulatan na natili sa atin ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa. Ang pag-ibig ng Diyos, natili po ba sa atin? Amen, natili po sa atin. No? Ang tatlong ito, datapat, pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Bakit ka nananampalataya? Kasi may pag-ibig ka ng Diyos. Amen?
Bakit ka mayroong pag-asa? Sapagkat ibinuhos ni Lord sa atin yung kanyang pag-ibig sa atin. Tama? Ito pong dahilan kung bakit tayo po ay umiibig sa Diyos sapagkat pinakadakila po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun po ang tunay na pag-ibig. Although, sa ating pag-aaral, meron pong tatlong klaseng pag-ibig. Yung tinatawag po na agape love, pag-ibig ng Diyos sa atin, yung divine love. Pangalawa, yung philia love, yung tinatawag na brotherly love, no? Kapatid sa Panginoon, mahal sa buhay, that is philia, and then pangatlo po, no? Sa Greek word po yan, pangatlo yung tinatawag po na eros love. Pag-ibig mo sa iyong kasintahan, sa iyong asawa, yun po kasi tinatawag na romantic love. Okay? Sa banal na kasulatan, meron po. Kaya nga sabi po ni Pablo, sabi ng Panginoon sa pagitan ni Pablo, husband, love your wives. Malinaw po yun, mga kapatid. Si Haring Solomon, kanya pong ipinakita o sinabi ang kanyang pag-ibig sa babae. No, mabasa po natin yan, Song of Solomon. Napakarami po, mga kapatid, na talata. Kaya dapat makita natin itong tatlong ito, maintindihan po natin, at kailangan natin ma-divide po ito. Huwag po natin pagsamahin. Amen po? Kasi pagsamahin natin, malilito tayo, hindi natin maintindihan kung anong klaseng pag-ibig meron tayo. Kaya dapat, una, makita ho natin ang pag-ibig ng Diyos. Siya ang unang umibig sa atin, at ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang pag-ibig ay dakila sa lahat, na ito po kanyang ginawa, kaya tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan, at of course, tayo din naman ay iibig sa Panginoon. Ano pa po? Pang-anim, our love each other, o tinatawag po na brotherly love. Okay? Ang ating pag-ibig sa bawat isa at ang ating pag-ibig na bilang kapatid, sapagkat ito po'y utos ng Panginoon. Alam po ba napakahirap ibigin ang ating kapatid sa Panginoon nang hindi ho natin naintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Tama po? Pakahirap po yan. Kaya kailangan intindihin natin, unawain natin, alamin natin ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Sapagkat ito po ay biblical, no? Tandaan po natin, 3 times po ito na binanggit sa banal na kasulatan. Basahin po natin Romans chapter 12. No? Romans chapter 12, mga kapatid. Anong sabi po dito? Basahin po natin ang Romans chapter 12. Okay? Romans chapter 12 verse 10. Sabi po dito, be kindly affection one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Maging mabait na nagmamahal sa isa't isa, na may pag-ibigang magkakapatid o magkapatid. Sa karangalan, ipagpauna ang isa't isa. Brotherly love, mahalaga. Mga minamahal. Ito po ay magagawa natin kung atin pong naintindihan, naunawaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, at ang ating pag-ibig sa Diyos, and then ang kasunod, yung tinatawag po na brotherly love. Hebreo chapter 13 verse 1. Ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Hebreo chapter 13 verse 1. Okay? Sabi po dito, let brotherly love continue. No? Magpatuloy daw ang
kaibigan ng bawat kapatid. Pag sabing continue, tuloy-tuloy po yan, no? Kapatid sa Panginoon, kapatid sa pananampalataya, no? Nandun dapat ang ating pag-iibigan, mga minamahal. Kaya po, ang pag-ibig na ito, tandaan po natin, napakahalaga sa buhay po natin. Now, conclusion na po tayo, mga kapatid. Okay? Sa buhay na ito, makita ho natin sa ating pag-aaral, yung pag-ibig ng Diyos, talaga hong hindi kayang pantayan. Tama? Ang pag-ibig ng Panginoon, talaga hong napaka saganang pag-ibig sa buhay po natin. Kaya dapat ibigin din po natin ang ating Diyos. Okay? Hindi lamang po pag-ibig sa bibig, sa nguso, o sa anuman, kundi ibigin natin ng Diyos na may kasama pong gawa. Sapagkat ang Diyos nung umibig sa atin, ang Diyos na umibig sa atin, ay may kasama po yung gawa. Amen po? Ganon din po tayo, may kasama din pong gawa. And then, pagka inibig natin ang Diyos, ang pag-ibig nito sa atin, bababa po yan at tayo din po ay ibig po sa mga kapatid ng ating Panginoon, mga kapatid sa ating pananampalataya. May we rejoice in the love of God wherewith He has loved us, mga kapatid. No? Na siya ay umibig sa atin, kaya ibigin din po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos at nawa ay sa Lord ang lahat ng karangalan at kalatian at tayo po nawa ay pinagpala po ng ating Panginoon. Tayo lahat po'y tumayo at tayo po'y awit siya.